Marami pong tao nagsasabi pagka sila daw mabait, pupunta raw sila sa langit. Kaya sila daw ay siguradong pupunta sa kaharian ng Diyos. Yung mga self-righteous po, yung mga kung turingin ang sarili napakabait at sa tingin ay wala ng kasalanan at sa tingin niya ay siya lang ang tama at sa tingin niya siya lang ang kalulugdan ng Panginoong Diyos. Pag-usapan ho natin yung topic na yan. Men went up to the temple and prayed. Two men. One, a Pharisee, and the other is a sinful tax collector. Ayan. So, dalawang lalaki po umakyat doon sa temple. Sa Lucas chapter 18. Mababasa nyo dyan sa Bible nyo. Sundan nyo lang ako. Dalawang lalaki nag-pray. Yung isa doon, religious leader, Pharisee. Ang Pharisee po ay mga religious leader nung panahon ni Jesus. Sila ay tinataguri ang mga banal at talagang mga righteous. They religiously obey the law. They are ardent followers of the law of Moses. Kaya sila po ay bihasa at matatalino at magagaling pagdating sa batas ng Panginoon. Sila po ay mga strict religious observer ng kanilang relihiyon. The Pharisee, mga Pariseo sa Tagalog. O ngayon, nanalangin yung religious leader na yun. Ha? So, ang pinag-aaralan po natin doon sa bagong pasok ng bagong akit lang dito sa ating live. Ang mabuting gawa ba o kanyang kabaitan ba ay gantimpala ng tao para siya maligtas? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon at sasagutin. Kaya sabi ron sa Luke chapter 18 verse 10, two men went up to the temple and prayed. One a Pharisee, the other a sinful tax collector. Ay, itong prayer ng Pharisee. The Pharisee stood and prayed and say to himself, God, I thank you that I am not like other men. Ha? That hindi raw siya salamat daw Panginoon, sabi niya, sarili niya. Papasalamat siya kay Lord. Na hindi ako katulad ng iba diyan, no? Kasi dalawang lalaki nga yung pumunta sa temple, nagpe-pray. Eh, unang nagsalita, probably nilalakas niya yung kanyang boses para madinig ng kabila ng lalaking kasabayan niya ron sa temple na nagpe-pray. Sabi niya, ganito ang sabi niya. Yung Pharisee, sa ganito ang sabi niya. The Pharisee stood and prayed and said to himself, God, I thank you that I am not like the other men, extortioner, unjust, adulterers, or even as this tax collector. Binigyan pandiin yung katabi niya, tax collector daw. Ang tax collector po sa Israel, nung panahon ng Panginoong Hesus, ay sila po yung mga taong collaborate sa Roman government to solicit tax among his people. Kaya sila po ay may pagkakataong doktorin yung kanilang mga ledger. Ibis na 15%, gagawin lang 20%, kaya may 5% silang kupit. Kaya ang level sa kanila ng mga tao nung panahon ni Jesus sa mga tax collector ay sinners, makasalanan. Kasi nga, yumayaman sila sa pandaraya, mga kurap. Yan ang mga tax collector. It so happen, nag-pray silang dalawa, nakakasabay niya yung Pariseo doon sa templo. Ang prayer ng Pariseo, malakas eh. Thank you God. Hindi ako katulad ng ibang tao dyan. Manggagancho, mandaraya, mga ngalunya. Katulad ng isa dyan, tax collector. Eh, nagsasalita siya ng ganun. Feeling niya, righteous siya eh. Feeling niya, siya lang yung tama kasi nga religious leader siya, pari siya eh. Pariseo siya eh. Eh, pinaparinig niya pa yung kanyang prayer sa Diyos doon sa kabilang sa tao na nanalangin sa tabi niya. Ito ang sabi niya, I fast twice a week. Oh. Nag-aayuno po ako. 2 beses. Ang pag-aayuno po, ito po isang spiritual activities kung saan ang tao ay dumudulog sa Diyos sa panalangin at pagbabasa ng salita niya upang sila po ay pakinggan ng Panginoon dahil sa kanilang pagdidinay ng kanilang physical self
body, because they are focusing on the spiritual meeting with God. Yan ang fasting. It is an spiritual activity joined with prayer and reading of the scripture in order to petition God in whatever request they have from God, believing that they could receive favor from the Lord because of their self-denial. Ganyan yung fasting eh. O nagpapas daw siya. Ay, isang linggo. Kayo ba'y may ganyang may ganyang spiritual habit na nag-aayuno kayo? 2 beses sa isang linggo, nagpe-pray kayo with fasting. Super banal nga itong taong to. Sa feeling niya, super banal siya. Dahil nga, siya daw ay nag-aayuno 2 beses ang linggo. Ay, sabi niya pa, I give tithes of all that I possess. Tignan nyo. Ang galing, di ba? Ang bait, ang matuwid, righteous. Malinis ang buhay. Kalugod-lugod sa Diyos. Kung yan ang yung kaibigan, barkada, napakagandang kasama sa buhay. Kuno. Tama nga ba, mabait itong taong to? Ulit-ulitin ko yung tanong Kung ikaw ba ay mabait, pupunta ka ba sa langit? O baka tayong ganyan ang ating pananaw Kaya yung iba hindi rin naiintindihan Ang pagkakaintindi, papunta siya sa langit, gumawa siya ng mabuti, magpakabait. Tanong, gaano kabait ka? Gaano kabuti yung kabutihan mo? Nasunod mo ba yung standard ng Diyos na ikaw ay mabuti pa sa mabuti? Kasi sa langit, perfect doon, perfect. Heaven is a perfect place. Tingnan muna natin ito. Kung talagang itong lalaking to na super bait, dahil sinasabi niya sa sarili niya, hindi nga daw siya masamang tao Hindi siya mandaraya, hindi siya magnanakaw, hindi siya mangangalunya. Hindi katulad ng iba dyan na tax collector na makasalanan. Bibigay pa siya ng ikapu niya. The tax collector is standing afar off, would not so much as he raised up. He raised his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Yun lang ang panalangin ng isang tax collector. Na alam niya, mandaraya siya, mandarambong siya, alam niya mandurugas siya, alam niya makasalanan siya, yun ang prayer niya lang. Ang prayer niya sa God, ito, basahin nyo, Luke 18:13, the tax collector is standing afar off, malayo doon sa altar. Hindi niya nga maitaas yung mata niya, maitingin doon sa langit, dahil dinidibdibay niya yung sarili niya, dahil alam niyang guilty siya sa harapan ng Diyos. Ganito lang ang prayer niya, maikli lang. Direct to the point. Sentro kagad sa Diyos. God, be merciful to me, a sinner. Tingnan niyo ang prayer yun, simple lang. Wala nang paikot-ikot. Diretsahan na. Lord, totoo ito, makasalanan po ako Kaya ito yung mga mga performance oriented by hindi naiintindihan yung grace of God Nababasa naman tong turo ni Jesus Christ sa gospel, paikot-ikot naman turo ni Jesus Christ sa gospel. Theological na ito Nandito na yung theology of salvation by grace Hindi by works, hindi by self-righteous act. Wala kang pwedeng gawin para maligtas ka. Kahit anong gawin mong mabuti dahil yung kabutihan mo sa harapan ng Lord, maduming maduming basahan. Ano ba yan? Naku po. Hindi katanggap kay Lord yung mga self-righteous act mo. Bakit? Dahil hindi mo nga na-perfect yung standard ni God Yung mga tao, pinipilit nila na sa kanilang religious quote-unquote ceremonies, religious activities, tanggap daw sila ni Lord nun dahil nga daw sila lumuluhod, nagpepre ng ganito kahaba, nag-aayuno ng ganong kahaba, nagbibigay ng ganitong malaking pera, lahat mabubuting gawa na papakita nila upang sila daw ay nakalugod sa Diyos. Sa tingin nila okay na sila kay God. Ito ang tax collector, hindi na nga makapagsalita dahil alam niyang sabit na nga siya kay Lord. Kasi tinatanong natin tinatanong ko rin kayong mga religionists, people who are always relying on their religion, believing that by
obeying all his religious ceremonies and rituals and all his religious obligations will earn him heaven. O sasabit ka dyan, kapatid. O nadidinig mo to, baka ikaw ay pinapakinggan mo to. Direct to the point ang turo ni Jesus Christ. Itong turo na to, bulay-bulayin nyo. No amount of your good works can you make a boasting about that would say to yourself, I am qualified and entitled to be in heaven. Hindi tayo ron. Ito na nga kinasabi ni Jesus Christ, tinuturo niya ng diretsahan eh. Sabi nung tax collector na makasalanan, sabi niya, Diyos na mahabagin, mahabag po kayo sa akin, ako po'y makasalanan. Admitted na kagad. Kinumpes na. Hindi na umikot-ikot, wala na siyang pinagyabang pa na wala siyang namang nagawa talagang at may pagyayabang sa harapan ng Diyos. Dahil alam niya, marami siyang ginawang mali, sabit talaga siya. Alam niyang palpak siya. Kaya ang sabi lang niya sa Diyos, God, be merciful to me, a sinner. Yan. Direct to the point na yung kanyang prayer. Anong hinihingi niya kay God? Habag. Ay yung tax collector, anong pinapakita sa Diyos? Yung galing niya, yung kanyang pinagagawang galing, yung kanyang mga righteous act. Yung kanyang sinasabi niyang righteousness. Ano nga ba yung righteousness ng Pariseo? Ulitin natin. Ito yung kanyang prayer sa Diyos. Yung sarili niya, pinagmalaki niya sa Diyos, yung mga magandang gawa niya eh. Ano yung sinabi niya kay God? Thank you, Lord. Nagpasalamat pa man din. Thank you, Lord. I am not. Kita nyo, negative yung kanyang presentation na I am not. The negative side of the negative world is not in Him. Yung pangit sa mundo na ginagawa ng makasalanan sa mundo, wala sa katawan niya. Pinagyayabang niyan. I am not like other men. Extortioner, mandaraya, unjust, mandarambong, adulterer, or even this tax collector. Nanumbat pa ng katabi niyang nananalangin eh. Yun ang pinagmamalaki nitong self-righteous na lalaking to. Ma-pride. Pinagmamalaki niya yung ganyang magandang ginawa sa harapan ni God. Ayan, ang galing. Tanggap ng marami. Palakpak. Ang bait. Yun ang pinagmamalaki niya, Wala man siyang binanggit na kasalanan niya, kundi yung mga pinagagawa niyang katanggap-tanggap kuno sa Diyos eh. Yung presumably accepted act of before God. Ay, yung sinner, simple lang sinabi eh. God, be merciful to me. I'm a sinner. Ito na yung statement ni Jesus Christ. Ito na. Sabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo, nakaharap yung maraming tao, kasama yung mga alagad niya. Luke 18:14, basahin nyo sa Bible, basahin nyo. I'm telling you, this man went down to his house. Sino yung man na yun? Itong sinner. Yung huling nag-pray, yung sinner, yung tax collector na makasalanan. Sabi ni Jesus, itong taong to, dahil inaamin niya yung kanyang pagkakamali, makasalanan siya, siya ay nagkamali. Ito sinasabi ko sa inyo, ito yung umuwi sa bahay niyang napawalang sala. Kesa dito rin sa isang naunang nag-pray. Bagsahin natin, verse 14 ng Luke 18. Tagalog. Itong taong to, na sinabi niyang nagkasala siya, siya yung umuwi ng bahay na pinawalang sala at na-justified ng Diyos Ama. Kesa dyan sa isang lalaking niyang naunang nanalangin na feeling niya napakabait niya. Feeling niya napaka-righteous niya. Dahil ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Yan po ang maliwanag. Yan ang maliwanag na ang kaligtasan natin ay sa ating pag-amin at pagpapakumbaba na tayong lahat ay nagkasala. For all have sinned and fall short of the standard of God.